Alam ba ng mga patay na sila'y patay na? Ang ipinapahayag ng Biblia ay maaaring lubhang ikagulat mo. Hayaan mong simulan ko sa isang tanong na maraming tao ang nahihiyang bigkasin. Kapag huminto ang pagtibok ng puso mo, malalaman mo ba ito? Kapag pumikit na ang iyong mga mata sa huling pagkakataon, mararamdaman mo bang tapos na ang iyong buhay dito sa mundo? Hindi ko tinutukoy ang mga kwentong kababalaghan o mga alamat ng multo. Hindi ito tungkol sa pananakot o pag-aaliw gamit ang mga haka-haka. Ito ay mas malalim pa roon. Ito ay tungkol sa kawalang hanggan dahil ang tanong na ito ay hindi lang tungkol sa kamatayan. Ito ay tungkol sa kung ano ang kasunod. Ito ay tungkol sa iyo at sa walang hanggan sapagkat ang kamatayan ay hindi katapusan ng iyong kwento. Hindi ito ang huling pahina, isa itong daanan. At sa mismong sandaling lampasan mo ito, ang lahat ng dating nakatago ay mabubunyag. Ang lahat ng pinagsawalang bahala mo ay hindi na maikakaila. Ang bawat salita ng Diyos ay biglang nagiging totoo. Kaya huwag nating takasan ang katotohanan. Alam ba ng mga patay na sila'y patay na? Hindi iniwan ng Biblia ang tanong na ito sa hula-hula. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng malinaw na sagot. May mga nakaaaliw, may nakakabahala, ngunit lahat ay totoo. Kaya bago mo iscroll palayo ang mensaheng ito, bago ka muling lamunin ng mga abala ng maikling buhay na ito, hinihiling kong huminto ka muna at makinig. Dahil balang araw, marahil mas maaga pa kaysa inaakala mo, hindi na ito basta tanong. Magiging totoo na ito para sa iyo. At sa araw na iyon, dalangin kong hindi ka mahuli sa paghahanda. Bahagi 1, ang sandali. Pagkatapos ng kamatayan, kamalayan o kawalan, diretso tayo sa tanong, ano ang nangyayari sa mismong oras ng iyong pagkamatay? Mapupunta ka ba sa dilim? Lalakad ba ang kaluluwa mo patungo sa katahimikan? Basta ka na lang ba mawawala? Ang sagot, hindi. Malinaw ang sinasabi ng Biblia, katawan mo ang natutulog, hindi ang kaluluwa mo. Tingnan natin ang isa sa pinakamatingkad na aral ni Jesus sa Lucas 16:19 hanggang 31. Hindi ito talinghaga o simbolikong kwento. Hindi sinabi ni Jesus ang kaharian ng langit ay parang sa halip. Nagkwento siya tungkol sa dalawang totoong tao. Isa ay mayamang lalaki, ang isa ay pulubi na, ang pangalan ay Lazaro. Namuhay sa karangyaan ng mayaman. Si Lazaro naman ay nakahandusay sa labas ng kanyang tarangkahan, gutom, nasasaktan, hindi pinapansin. Kapwa sila namatay. Si Lazaro ay dinala ng mga anghel sa tabi ni Abraham, isang lugar ng kapahingahan at kapayapaan. Pero ang mayaman, iminulat niya ang kanyang mga mata at siya'y nasa pagdurusa. Isipin mo yon, iminulat niya ang kanyang mga mata. Hindi siya nawala, hindi siya naglaho, hindi siya nawalan ng malay, naging ganap ang kanyang kamalayan sa impyerno. Nararamdaman niya ang init ng apoy. Nakilala niya si Lazaro. Nakipag-usap siya mismo kay Abraham. Nagmakaawa siya para kahit isang patak ng kaginhawahan. Naalala niya ang lahat ng nangyari sa kanyang buhay. Inalala niya ang kanyang pamilya na naiwan pa sa mundo. Hindi ito ilusyon. Totoo ito. Nangyari ito agad-agad at ito'y nakakatakot. Ipinapakita sa atin ni Jesus ang isang katotohanang hindi natin maaaring balewalain. Ang mga patay ay hindi nawawala o nalilito. Mas mulat sila kaysa dati. Hindi gumagala ang kaluluwa mo kung saan-saan. Hindi ka rin nakakalimot kung sino ka. Hindi ka lang basta nawawala. Sa katunayan, mas luminaw ang lahat. Dahil habang nabubuhay tayo ngayon, lumalakad tayo sa pananampalataya. Pero pagkatapos ng kamatayan, lumalakad tayo sa katotohanan. Ang tabing ay naiaangat. Ang katotohanan ay hayag. Ang ilusyon na tayo ang may kontrol ay nawawala. At ang kawalang hanggan ay nagiging totoo. May mga nagsasabi, malalaman ko na lang pag namatay na ako. Pero kaibigan, wala nang ganung pagkakataon.
Sa mismong pagpasok mo sa kawalang hanggan, hindi ka na malilito o kakailanganing ipaliwanag pa sa iyo ang nangyayari. Alam mo na agad, alam mo kung nasaan ka, alam mo kung bakit ka nandoon, at alam mo kung handa ka ba o hindi. Hayaan mong sabihin ko ito ng malinaw, ang kamatayan ay hindi nagdudulot ng pagkalito, ito ay nagdudulot ng kasiguruhan. Wala nang pangalawang pagkakataon, may buong pagkaunawa na lang, wala nang panahong magbago ng isip, ang natitira na lang ay ang katotohanan. Kaya hayaan mong itanong ko ito sa iyo, kung ito na ang huli mong hininga, ano ang susunod? Sasalubungin ka ba ng mga anghel tulad ni Lazaro? O imumulat mo ba ang iyong mga mata sa pagdurusa tulad ng mayamang lalaki? Huwag mong hulaan. Huwag mong ipagsapalaran, huwag kang magpaliban. Ang sandali pagkatapos ng kamatayan ay hindi tahimik. Ito ay malakas sa katotohanan. Hindi ito walang laman, ipinapakita nito ang lahat. Ato, alam ng mga patay na sila'y patay na. Buong-buo ang kamalayan nila. Ngunit higit pa roon, alam nila ang buong katotohanan tungkol sa naging buhay nila. Alam nila kung ibinigay ba nila ang kanilang buhay kay Kristo o kung namuhay sila para lang sa sarili. Bahagi 2, mga alingaw-ngaw. Mula sa walang hanggan, ano ang nakikita at nararamdaman ng mga patay? Hayaan mong ibahagi ko ito sa iyo, isang bagay na bihirang maisip ng karamihan. Mas malalim ang nararamdaman ng mga patay kaysa sa mga buhay. Mas malinaw ang kanilang pananaw, mas matalas ang kanilang alaala. Bigla nilang nauunawaan ang mga bagay na binaliwala nila buong buhay nila. At ang pagkaunawang iyon ay maaaring sobrang ganda o lubhang nakakatakot. Balikan natin ang Lucas 16. Ang kwento ni Jesus ay nagbibigay liwanag sa kung ano ang nararanasan ng mga patay. Yung mayamang lalaki sa impyerno, hindi siya natutulog, hindi siya walang malay. Alam niya kung sino si Lazaro, nararamdaman niya ang apoy, nakiusap siya para sa kaunting awa. At may ipinapahiwatig ito sa atin, walang tunay na kapahingahang payapa kung wala si Kristo. Kung namuhay ang isang tao na hiwalay sa Diyos, walang kapahingahan, walang kapayapaan. Ang meron lang ay paghihirap, alaala, pagsisisi at ang mabigat na pagkaunawa na huli na para magbago. Pero pansinin mo ang sinabi ng mayamang lalaki, Ama Abraham, maawa po kayo sa akin. Ipadala po si Lazaro para isawsaw ang dulo ng kanyang daliri sa tubig. Ako'y naghihirap sa apoy na ito. At pagkatapos ay sinabi niya ang mas masakit pa, Pakisuyo, ipadala po siya upang balaan ang aking mga kapatid. Pag-isipan mo yon, naalala ng mga patay ang kanilang buhay. Naalala nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Naalala nila ang mensahe ng kaligtasan. Naalala nila ang bawat pagkakataong sinabi nilang, siguro sa susunod na lang. Naalala nila ang mga pagkakataong binaliwala nila. Gusto nilang bumalik pero hindi na nila kaya. Iyan ang trahedya ng impyerno. Hindi lang apoy, hindi lang ang pagkakahiwalay sa Diyos, kundi ang kamalayang malinaw na sila mismo ang pumili ng kapalarang ito. Ngayon, tingnan naman natin ang langit. Ano ang nararamdaman ng mga patay doon? Kapayapaan, kaganapan, isang kagalakang hindi kayang ilarawan. Sinulat ni Pablo sa Filipos 1:21, ang mabuhay ay para kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Hindi niya kinatakutan ng kamatayan, sa katunayan na nasa siyang makasama si Kristo. Bakit? Dahil ang mga namatay kay Kristo ay hindi basta-basta lumulutang sa kawalan, hindi sila nababagot. Sila'y ganap na buhay, buo ang kamalayan at lubos ang kasiyahan sa presensya ng Diyos. Sabi sa awit, 16, Kabanata 11, sa iyong presensya ay may kasiyahang ganap, sa iyong kanan ay may ligayang walang hanggan. Ang langit ay hindi parang isang mahabang tulog. Ito ay walang hanggang kagalakan, isang selebrasyon na hindi natatapos. Kaya ano ang nararamdaman ng mga patay? Kung sila'y kay Kristo, nararamdaman nila ang tagumpay. Kung hindi, nararamdaman nila ang malalim na kalungkutan.
At narito ang isang katotohanang bihirang banggitin. Ang mga namatay ay mas maraming alam kaysa sa atin. Alam nilang totoo ang Diyos. Alam nilang walang hanggan ang kawalang hanggan. Alam nilang bawat sermon, bawat babala, bawat paanyaya na lumapit sa Diyos ay ganap na totoo. Maging nasa di masukat na kapayapaan man sila o walang katapusang paghihirap, iisa ang sigurado. Hindi sila nalilito. Pero ikaw ay may pagkakataon pa. Huwag mong hintaying matikman ang apoy bago mo amining totoo ito. Huwag mong hintaying magsara ang mga pintuan bago mo naisin pumasok. Huwag mong hintaying maputol ang kaluluwa mo sa Diyos bago mo maisip na sana'y isinuko mo ang puso mo. Dahil ang mga namatay, nakakakita sila, nakakaramdam, nakakaalala, pero hindi na sila makakabalik. Ikaw, sa kabilang banda ay buhay pa at may pagkakataon ka pang pumili. Bahagi 3, alam ba ng mga nasa langit ang nangyayari sa lupa? Magpalit muna tayo ng direksyon. Maraming tao ang nagtatanong kung ang mahal ko sa buhay ay nasa langit na, nakikita ba niya ako? Naalala pa ba niya ako? Alam ba niya ang mga nangyayari rito? Isa itong malalim na tanong. At bagamat hindi ibinigay ng Biblia ang lahat ng detalye, may mga mahahalagang pahiwatig ito. Sa Hebreo 12:1, mababasa natin na tayo ay napapaligiran ng napakaraming saksi. Sino ang mga saksi na ito? Sila ang mga mananampalatayang nauna sa atin, mga lalaki't babaeng sumunod sa Diyos, tinapos ang kanilang paglalakbay at ngayon ay nagsisilbing halimbawa para sa atin. Ipinapahiwatig ng wika na ito na may isang makapangyarihang katotohanan, na sila'y nakatingin na parabang ipinagdarasal at inaakay nila tayo na ang langit ay hindi ganap na hiwalay sa mundo. At meron pa, sa pahayag 6, talata 9 hanggang 10, makikita natin ang larawan ng mga taong nag-alay ng kanilang buhay para sa pananampalataya. Nagsalita sila sa Diyos, nagtatanong, hanggang kailan mo kami ipaghihiganti o Panginoon? Ang tanong na ito ay nagbubunyag ng isang mahalagang bagay. Ang mga kaluluwang ito ay mulat. Alam nila ang nangyari sa lupa. Hindi nila kinalimutan. Hindi sila natutulog o lutang sa ulap. Sila'y buhay, may alaala, may damdamin at may matinding pagnanais para sa hustisya ng Diyos. Ibig sabihin, maaring ang iyong lola na palaging nananalangin ay patuloy pa ring umaasa para sa iyo. Yung guro o kaibigan na tumulong sa iyo makilala ang pananampalataya, maaring nagagalak sa paglago mo. Yung mga nag-alay ng lahat para sa Ebanghelyo hanggang ngayon may pakialam pa rin. Pero linawin natin, ang langit ay hindi umiikot sa mundo. Ang langit ay umiikot sa Diyos. Oo, maaaring nakikita ng mga nasa kaluwalhatian ang nangyayari rito, ngunit nakatuon ang kanilang pansin sa kagandahan at kadakilaan ng Panginoon. Wala nang pag-aalala kung nasaan sila, wala nang stress, wala nang kalungkutang nananatili. Pagpapatuloy ng bahagi 3. Ayon sa pahayag 21:4, pupunasan ng Diyos ang bawat luha. Ang kamatayan, kalungkutan at sakit, lahat ng ito ay mawawala. Sa langit ganap na silang malaya, malaya sa oras, malaya sa pagdurusa, malaya upang mamuhay sa ganap na kagalakan. Malaya sa mga pasaning araw-araw pa rin nating dinadala at marahil ay tinatanong mo ang sarili mo, kung nakikita tayo ng mga mahal natin sa buhay na nasa langit na, hindi ba't malulungkot sila? Hindi sa paraan ng iniisip natin, dahil sa langit, kahit ang lungkot ay natatalo ng hindi matitinag na pag-asa. Kahit ang hapdi ng pagkawalay ay nababalutan ng liwanag ng katotohanan. Kahit ang masakit na alaala ay napapagaling sa presensya ni Jesus. Kaya oo, maaring nakikita pa rin tayo ng mga namatay kay Kristo. Maaring naalala pa rin nila tayo, ngunit higit sa lahat sila'y nagagalak. Nagagalak sila tuwing pinipili mong sumunod kay Jesus. Nagagalak sila tuwing nag-aalay ka ng papuri. Nagagalak sila tuwing lumalapit ka muli sa Diyos. Nagagalak sila tuwing nagpapakita ka ng habag at pagpapatawad. Bakit?
dahil nauunawaan nila ang isang bagay na madalas nating makalimutan, kung gaano kaikli ang buhay na ito, kung gaano kalapit ang kawalang hanggan. Alam nilang kung ikaw ay kay Kristo, muli kayong magkikita. Kaya huwag mong sayangin ang oras sa pagtatangkang abutin ang mga patay. Kausapin mo ang buhay na Diyos, dahil ang mga mahal mo sa buhay na namatay, hindi sila sumusubok makipag-ugnayan sa iyo, hindi sila pagala-gala sa mundo o bumubulong sa dilim. Sila ay nakatayo sa pagkamangha, sumasamba sa trono ng Diyos. At kung gusto mong makasama silang muli, iisang daan lang ang patungo roon, ang daang tinahak din nila, sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus, sa pamamagitan ng pagsisisi, sa pamamagitan ng pagsuko, sa pamamagitan ng buhay ng pananampalataya. Dahil ang langit ay hindi lang isang mapanatag na ideya na ginagamit nating pampalubag loob. Ito ay isang tunay na lugar na inihanda para sa mga iniligtas. Bahagi 4, mga kaluluwa sa impyerno, ang paghihirap ng kamalayang gising. Kung gusto mong maunawaan ang nararanasan ng mga kaluluwa sa impyerno, tandaan mo ito. Hindi ito pagkalito, hindi ito kawalan, hindi ito pagkalimot. Ito ay ang nakakatakot na pagbulaga ng buong kamalayan. Sa mismong sandaling imulat ng isang tao ang kanyang mga mata sa impyerno, nawawala ang lahat ng pagdududa. Hindi sila nagtatanong kung nasaan sila. Hindi sila naguguluhan kung ano ang nangyayari. Alam nila agad. At ang paghihirap ay hindi lang mula sa apoy, kundi mula sa bigat ng pagkaunawang hindi na ito mababago. Walang labasan, walang ginhawa, walang apela, walang pagtakas. Balikan natin muli ang Lucas 16, ang kwento ng mayaman at ni Lazaro. Hindi siya sumisigaw dahil naligaw siya. Sumisigaw siya dahil sa wakas ay naintindihan na niya ang lahat. Sinabi niya, "Ako'y nagdurusa sa apoy na ito. Maawa kayo, ipadala si Lazaro para basahin man lang ng tubig ang dulo ng aking dila." At muli niyang sinabi, "Pakiusap ipadala ang sinuman upang balaan ang aking mga kapatid." Nararamdaman niya ang lahat, nagmakaawa siya, naalala niya. At ang pinakakilabot na bahagi, hindi siya galit sa Diyos, hindi siya naninisi, hindi siya nagtalo. Alam niyang siya ang may kasalanan. Alam niyang sinayang niya ang kanyang buhay. Alam niyang totoo ang lahat. Pero huli na ang lahat, iyan ang nagpapabigat sa impyerno. Hindi lang ang sakit ng katawan, kundi ang kaalaman na hindi ito kailangang mangyari. Binigyan siya ng bawat pagkakataong lumapit sa Diyos. Narinig niya ang mga babala, nakinig siya sa mga sermon. Naramdaman niya ang paghipo ng banal na espiritu sa kanyang puso. Pero pinili niyang balewalain ito. At ngayon, lahat ng sandaling tinahimik niya ang puso niya ay umuukit ng walang hanggang sigaw ng pagsisisi. Dahil ang mga nasa impyerno, hindi sila nalilito. Lubos silang kumbinsido. Alam nilang totoo ang Diyos. Alam nilang si Jesus lamang ang daan. Alam nilang sapat na ang krus, ngunit hindi nila ito tinanggap. At ngayon, hindi na nila ito kailanman matatanggap. Ang mayamang lalaki sa kwento ni Jesus, hindi nga humiling na makalaya. Ang hiling niya lang ay may pumunta upang balaan ang kanyang mga mahal sa buhay. Ngunit ang tugon ni Abraham ay masakit. Nasa kanila na si Moises at ang mga propeta. Pakinggan nila yon. Kung ayaw nilang makinig doon, hindi rin sila maniniwala kahit may bumangon pa mula sa mga patay. Sa madaling sabi, nasa atin na ang lahat ng kailangan. Hindi mo kailangan ng multo. Hindi mo kailangan ng kakaibang tanda. Hindi mo kailangan ng malapit sa kamatayang karanasan upang seryosohin ito. Ang kailangan mo ay makinig dahil ang mga patay, maaring hindi sila makapagsalita sa atin pero naisulat na ang kanilang mga kwento. Nasa kasulatan na ang kanilang panaghoy. Naitala na ang kanilang pagsisisi at iisa lang ang sigaw nila, "Huwag kang pumunta rito. Huwag mong baliwalain ang katotohanan. Huwag kang magpatumpik-tumpik at ako'y narito upang sabihin sa iyo, kung nilalaro mo ang iyong kawalang hanggan, nilalagay mo sa panganib ang lahat." Ang impyerno ay hindi simbolo, hindi biro,
Hindi ito lugar kung saan nagsasaya ang masasama. Hindi ito alamat. Hindi ito katang-isip. Ang impyerno ay totoo at ito ay may malay. Ito ay isang paghihirap na walang katapusan. Hindi ka man lalamig o mawawala ng pakiramdam. Alam mo nang eksakto kung nasaan ka at kung bakit ka naroon. Maaalala mo ang bawat pagkakataong ipinagkaloob sa iyo upang lumapit sa Diyos. At ang kaalamang iyon ay hindi ka titigilan. Kaya hayaan mong itanong ko ito ng malinaw. Kung magtatapos ang buhay mo ngayong gabi, imumulat mo ba ang iyong mga mata sa langit o sa impyerno? Dahil ang mga patay ay alam na ang katotohanan, pero ikaw ay may pagkakataon pa upang kumilos. Bahagi 5, ang natutulog na katawan at ang gising na kaluluwa. Ayusin natin ang isang malaking maling akala na karaniwan pa rin kahit sa mga simbahan. Hindi natutulog ang kaluluwa kapag namatay ka. Ang katawan ang natutulog. May mga nagtuturo na ang kaluluwa raw ay pumapasok sa isang malalim na tulog hanggang sa huling pagkabuhay, walang kamalayan at payapa. Ngunit iba ang sinasabi ng kasulatan, ito ay larawan ng agarang pagkaalam, agarang paghiwalay at agarang pagpasok sa kawalang hanggan. Tingnan natin ng mas malapitan. Sa 1 Corinto 4:13, tinukoy ni Pablo ang mga mananampalatayang nakatulog na. Pero hindi niya sinasabing walang malay ang kanilang kaluluwa. Ginamit niya ang tulog bilang banayad na paglalarawan ng pisikal na kamatayan, ang katawan na nagpapahinga sa libingan. Ngayon, saan naman pumupunta ang kaluluwa? Sa Lucas 23:43, habang nakapako si Jesus sa krus sa pagitan ng dalawang kriminal, ang isa sa kanila ay lumapit sa kanya sa pananampalataya at sinagot siya ni Jesus ng isang pangako, "Ngayon din ay makakasama kita sa paraiso." Hindi bukas, hindi balang araw. Ngayon, habang ang katawan ng taong iyon ay nakasabit na wala ng buhay sa krus, ang kaluluwa niya ay papasok sa langit. Mas lumalim pa tayo. Sa 2 Corinto 5:8, isinulat ni Pablo, "Kapag wala na kami sa katawan, kami ay nasa presensya ng Panginoon." Hindi niya binanggit ang pagtulog, hindi niya sinabing sa tamang panahon. Ang sabi niya ay nasa presensya, agad-agad at direkta. Ibig sabihin, kapag namatay ang isang mananampalataya, hindi naiipit ang kaluluwa sa isang limbo. Hindi ito naghihintay sa isang pansamantalang lugar. Ito'y diretsyong pumapasok sa presensya ni Jesus. At paano naman ang mga tumanggi sa Diyos? Nakita na natin sa Lucas 16, ang kaluluwa ng mayamang lalaki ay gising na gising din. Pero sa halip na kapayapaan, paghihirap ang natagpuan niya, parehong agad na nangyayari, parehong may ganap na kamalayan, at parehong walang hanggan. Kaya gawin natin itong malinaw. Sa mismong sandaling bumigay ang katawan mo, sa huling hininga mo, sa pagtigil ng tibok ng puso mo, ang kaluluwa mo ay nagigising, hindi sa kalituhan, hindi sa katahimikan, kundi sa harap ng hukuman ng Diyos. Sa Hebreo 9:27, malinaw ang sinasabi, "Itinakda sa tao na mamatay ng minsan at pagkatapos ay ang paghuhukom." Walang palugit, walang pangalawang pagkakataon, walang pause sa kaluluwa. Hindi ka magigising makalipas ang maraming siglo. Magigising ka sa mismong sandaling mamatay ka. May mga taong hindi gusto ang ideyang ito. Mas gusto nilang isipin na tayong lahat ay natutulog lang habang hinihintay ang desisyon ng Diyos. Pero maging tapat tayo, hindi kailangan ng Diyos ng oras para magdesisyon. Alam na niya. At kapag lumabas ang kaluluwa mo sa katawan mo, malalaman mo rin agad. Kaya huwag mong paniwalaan ang kasinungalingan. Hindi ka basta mawawala, lalakad ka patungo sa kawalang hanggan. At iisa lang ang mahalaga, nasa presensya ka ba ng Diyos o hiwalay sa Kanya magpakailanman? Ito ang dahilan kung bakit ang mga desisyon mo ngayon ay may bigat na walang hanggan. Ito ang dahilan kung bakit ang pagsuko kay Kristo ay napakahalaga ngayon. Dahil kapag natapos na ang buhay mo, wala nang balikan. Magigising ka kung saan ka dinala ng pananampalataya mo o ng kawalan nito.
At ang mga namatay, alam na nila ito, bahagi 6. Ang hindi sinasabi ng Biblia tungkol sa mga patay, tigilan muna natin at tingnan ang isang bagay na kasing halaga rin. Hindi lang ang sinasabi ng kasulatan, kundi pati ang mga hindi nito sinasabi. Alam mo, maraming tao ang bumubuo ng paniniwala tungkol sa kamatayan batay sa pelikula, panaginip, kwento ng pamilya, o emosyonal na karanasan, hindi batay sa Biblia. At delikado iyon, kaya linawin natin ang mga bagay-bagay. Una, ang mga patay ay hindi nagiging anghel. Hindi ka nagkaroon ng pakpak, hindi ka naging tagapagbantay ng sino man, hindi ka naging palatandaan o simbolo na nagbabantay sa iyong mga anak. Maaring nakakaaliw pakinggan sa mga mensahe ng pakikiramay. Pero hindi ito ayon sa Biblia. Ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Ang mga anghel ay nilikhang espiritual na nilalang na may natatanging papel. Magkaiba sila. Kapag namatay ka, hindi ka nagiging ibang nilalang. Sa halip, mas lubos kang nagiging kung sino ka talaga ayon sa layunin ng Diyos. Ikalawa, ang mga patay ay hindi gumagala sa mundo. Linawin natin ito. Ang bahay mo ay hindi dinadalaw ng multo ng mahal mo sa buhay. Yung anino sa pasilyo, hindi yon ang kamag-anak mo. Yung kislap ng ilaw sa kusina, hindi yon ang lola mong nagbibigay ng senyales. Yung bulong sa dilim, hindi yon ang anak mong tinatawag ang pangalan mo. Ano yon kung gayon? Pandaraya. Sa 2 Korinto, Kabanata 14, binabala ni Pablo na si Satanas mismo ay kayang mag-anyong anghel ng liwanag. Ginagamit niya ang mga pamilyar na espiritu, mga huwad na imahe ng mga taong kilala natin, upang iligaw tayo, lituhin tayo, at tuluyang sirain. Madalas, nagpapanggap ang mga demonyo bilang mga espiritu ng mga patay at may dahilan sila upang lumikha ng kalituhan, magdulot ng takot at bigyan ng tao ng maling pag-asa. Ngunit kapag ang kasulatan ay nagsasalita tungkol sa mga patay, malinaw nitong sinasabi na sila ay nasa piling ng Diyos o hiwalay sa Kanya. Wala kahit isang talata na nagsasabing bumabalik sila upang dalawin tayo. Hindi sila nananatili, hindi sila gumagala sa mundo, hindi sila nagpapakita sa inyong bahay o nagiiwan ng mga palatandaan. Ang kaluluwa ay pumapasok sa presensya ng Diyos o tuluyang nahiwalay sa Kanya. 3. Walang sinasabi ang Biblia tungkol sa purgatorio. Sabihin natin ito ng malinaw, wala sa Biblia ang purgatorio. Walang pansamantalang lugar, walang espiritual na hintayan, walang lugar kung saan maaring bayaran muna ang kasalanan bago pumasok sa langit. Ang ideyang ito ay mula sa tradisyon ng tao, hindi mula sa salita ng Diyos. Sinasabi sa atin sa Hebreo 9:27, itinakda na sa tao ang mamatay ng minsan, at pagkatapos noon ay ang paghuhukom. Hindi purgatorio, hindi pangalawang pagkakataon, paghuhukom. Agad, wakas. Hindi namatay si Jesus para magkakarapatang magtrabaho para sa langit pagkatapos ng kamatayan. Namatay siya upang iligtas ka bago ka pa malagutan ng hininga. Walang gitnang daan, walang plan B, walang pagitan. Langit o impyerno lang, tanging awa ang maaaring tanggapin o tanggihan. Tanging kaligtasan ang maaaring yakapin o baliwalain. 4, hindi ka kailanman inuutusan ng Biblia na makipag-usap sa patay. Ang Deuteronomio 18, talata 10 hanggang 12 ay malinaw. Nagbabala ito laban sa pakikipag-ugnayan sa mga patay. Tinawag nito ang mga seans, medium at pakikipag-usap sa espiritu bilang kasuklam-suklam sa Diyos. Hindi ito walang bahid, hindi ito espiritual na kaaliwan, delikado ito. Hindi mo talaga nakakausap ang mga mahal sa buhay, binubuksan mo ang pinto sa panlilinlang ng demonyo. Nang sinubukan ni Haring Saul na kausapin si Propetang Samuel sa pamamagitan ng isang medium, hindi siya pinagpala, hinatulan siya, at hindi nagtagal namatay siya. Bakit? Dahil ayaw ng Diyos na ikaw ay tumawag sa mga patay, gusto niyang tumawag ka sa Kanya.
Kaya hayaan mong sabihin ko ito ng malinaw, huwag hayaang emosyon ang bumuo ng iyong paniniwala. Huwag mong ipagpalit ang salita ng Diyos sa mga kwento ng tao. Huwag mong hayaang ang kultura o tradisyon ang humubog sa pananaw mo tungkol sa buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos lang ang sandigan mo. Dahil pag dumating ang huling hininga mo, hindi mo iisipin ang sinabi sa isang burol, iisipin mo ang sinabi ni Jesus sa krus. At binibigay ng kasulatan ang lahat ng kailangan mong malaman. Hindi nalilito ang mga patay, alam nila kung nasaan sila, at kung ayaw mong magulat pagkatapos ng kamatayan, kailangan mong malaman ngayon pa lang kung saan ka patungo. Bahagi 7. Ang tinig ng mga patay. Ano ang sasabihin nila kung pwede lang? Isipin mo ito, ano kaya ang sasabihin ng mga patay kung mabibigyan sila ng pagkakataong magsalita? Hindi yung katang-isip sa pelikula, hindi yung malabong mensahe sa panaginip. Totoong mga kaluluwa, mga taong tumawid na sa kabilang buhay, kung bibigyan sila ng Diyos ng tinig para magsalita sa mga buhay, ano kaya ang sasabihin nila? Yung nasa impyerno, sisigaw sila, magmamakaawa, iiyak ng buong lakas, huwag kayong pupunta rito. Sasabihin nilang, huwag mong baliwalain ang katotohanan, huwag mong paglaruan ang kinabukasan mo. Ikwento nila ang sakit, ang pagsisisi, ang mga alaala na hindi na nila matakasan. Paaalalahanan ka nila kung ilang beses nilang narinig ang mensahe ng kaligtasan, pero binaliwala nila. Sasabihin nila, akala ko may oras pa ako. Akala ko pwede ko munang sundin ang gusto ko at saka na lang lalapit sa Diyos. Pero ngayon, wala nang saka na lang at magmamakaawa sila. Huwag kang maghintay gaya ng ginawa ko. Ang mayamang lalaki sa Lucas 16 ay nakiusap na may magbabala sa kanyang pamilya. Hindi na niya mababago ang kapalaran niya, pero desperado siyang iligtas ang kanyang mga kapatid. At ang desperasyong iyon, umaalingaw-ngaw hanggang ngayon. Paano naman ang mga nasa langit? Hindi sila sisigaw, bubulong sila ng kapayapaan. Sasabihin nila sa iyo, bawat panalangin mo, bawat pagkakataong pinili mong sumunod sa kabila ng hirap, bawat gabing kumapit ka lang sa pananampalataya, lahat ng iyon worth it. Hindi nila hinahangad na bumalik. Hindi sila nagsisisi sa naging desisyon nila. Puno sila ng galak sa presensya ni Kristo. At kung makapagsasalita sila, hihikayatin kanilang itigil ang paghabol sa mga bagay na pansamantala. Tigilan mo ang pamumuhay na puro ngayon lang ang iniisip. Hinihikayat kanilang huwag maging malamig o maligamgam ang pananampalataya mo. Hinihimok kanilang mahalin ng buo si Jesus at sundan siya ng buong puso't kaluluwa. Sasabihin nila sa iyo, maikli ang buhay na ito. Mahaba ang kawalang hanggan at walang anuman sa mundo ang dapat ipagpalit sa langit. Kaya kailangan mong magpasya, hindi bukas, hindi balang araw. Ngayon, dahil kapag namatay ka, hindi mo na maaapektuhan ang mundong ito. Pero ang kaluluwa mo, magpapatuloy magpakailanman. At ang mga taong tumawid na sa kabilang buhay, kung bibigyan pa sila ng 1 minuto, gagamitin nila iyon para magsisi, manampalataya at magpasakop. Pero hindi na nila kaya. Ikaw, kaya mo pa. Kaya pakiusap, huwag mong sayangin ang babalang ito. Bahagi 8, ang ikalawang kamatayan. Maraming tao ang naniniwala na ang pinakamalala ay ang pisikal na kamatayan. Pero hindi iyon ang pinaka-nakakatakot. May mas matindi pa. Tinatawag ito ng Biblia na ikalawang kamatayan. Sa pahayag 20:14, malinaw ang sinasabi, pagkatapos itinapon ang kamatayan at ang Hades sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Ang unang kamatayan ay kapag tumigil na sa paggana ang katawan mo. Katapusan ito ng pisikal na buhay mo. Pero ang ikalawang kamatayan ay ganap na naiiba. Ito ang tuluyang pagkahiwalay ng kaluluwa sa Diyos. At kapag nangyari ito, wala nang balikan, walang exit sign, walang pagkakataong mailigtas, wala nang grasya.
Sa pahayag 21:8, binabanggit ang mga taong haharap sa kapalarang ito, ang mga duwag, hindi naniniwala, masasamang nabubuhay, mamamatay tao, mga makasalanan sa sexual na paraan, mga sangkot sa mahika, sumasamba sa Diyos-Diyosan at bawat sinungaling. Lahat sila'y itatapon sa lawa ng apoy at asupre. Iyan ang ikalawang kamatayan. Nauunawaan mo ba kung gaano ito kaseryoso? Walang halaga kung gaano karami ang kinita mo, ilang tao ang humanga sa iyo o gaano ka katagumpay sa mundo. Kung mamamatay ka na wala si Jesus sa puso mo, ang ikalawang kamatayan ang naghihintay sa iyo. Pero narito ang pag-asa, hindi mo kailangang danasin ito. Sa pahayag 26 may pangako, mapalad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay na muli. Walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Kung kay Kristo ka nabibilang, kung ipinanganak kang muli sa pamamagitan niya, wala nang kapangyarihan sa iyo ang ikalawang kamatayan. Nakasulat na ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Lumipat ka na mula kamatayan patungong buhay. Kapag hinarap mo ang paghuhukom, grasya ang tatakip sa iyo, hindi ka hihiyan. Pero kung hindi natagpuan ang pangalan mo sa aklat, pahayag 20, 15 ang nagsasabi ng isang matinding katotohanan. Ang sinumang ang pangalan ay hindi natagpuan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Wala nang pangalawang pagkakataon, walang debate, walang palusot, tanging walang hanggang paghuhukom. Alam na ng mga patay kung saan sila naroroon. Sila'y namumuhay sa kagalakan o nagdurusa sa walang hanggang pagsisisi. Ngayon, pinaniniwalaan na nila ang katotohanang itinanggi nila noong nabubuhay pa sila. Pero ikaw, may pagkakataon ka pa. Pwede ka pang bumalik sa Diyos. Pwede mo pang ialay ang buhay mo sa Kanya. Pwede ka pang humingi ng kapatawaran. Pero ang pintuang iyan ay hindi palaging bukas. Tumatakbo ang oras kahit ngayon. At darating ang araw, marahil mas maaga kaysa sa inaakala mo na hihinga ka ng huling beses. At kapag dumating ang sandaling iyon, pakinggan mo ako ng may buong kaseryosohan. Hindi ka na magtatanong. Ididilat mo ang iyong mga mata at malalaman mo kung nasa lugar ka ng kapayapaan o ng matinding sakit. Malalaman mo kung si Jesus ay naging tunay mong tagapagligtas o isang pangalan lang na naririnig mo tuwing linggo. Wala nang pari sa tabi mo para aliwin ka. Wala nang oras para balikan ang nakaraan at itama ang pagkakamali. Wala nang pangalawang pagkakataon. Tanging ang katotohanan ang matitira, hindi maikakaila, walang hanggan, huling-huli. Kaya huwag mong hayaan na takutin ka ng mga salitang ito. Hayaan mong gisingin ka nila dahil totoo ang kamatayan. Pero totoo rin ang biyaya ng Diyos at hindi dumating si Jesus para gawin kang relihiyoso dahil sa takot. Dumating siya para iligtas ka dahil sa pagmamahal. Ibinigay niya ang buhay niya para sa iyo. Muling nabuhay siya upang bigyan ka ng pag-asa. At ngayon, tinatawag niya ang pangalan mo. Ngayon ang tamang sandali, hindi sa susunod na taon, hindi kapag ayos na ang lahat. Hindi pagkatapos mong maitama ang sarili mong buhay o maramdaman mong karapat-dapat ka na. Ngayon, at ang tanging nakaharang sa pagitan mo at ng buhay na walang hanggan, ay maaaring ang sarili mong pride. Bitawan mo ito, tumawag ka kay Jesus. Ibigay mo sa Kanya ang puso mo. Hayaan mong isulat niya ang pangalan mo sa aklat ng buhay habang ikaw ay humihinga pa. Dahil kapag huminto na ang tibok ng puso mo, lahat ay tapos na. Wala nang pangalawang pagkakataon. Wala nang pagbalik. Wala nang rewind. At magiging malinaw ang lahat sa'yo. Alam ba ng mga patay na sila? Oo. Pero nung nalaman nila, huli na ang lahat. Ikaw, may oras ka pa. May pagpipilian ka pa. Piliin mo si Jesus habang may pagkakataon ka pa. Rasyong iyon, umaalingaw-ngaw hanggang ngayon. Paano naman ang mga nasa langit? Hindi sila sisigaw, bubulong sila ng kapayapaan. Sasabihin nila sa iyo, bawat panalangin mo, bawat pagkakataong pinili mong sumunod sa kabila ng hirap, bawat gabing kumapit ka lang sa pananampalataya,
lahat ng iyon worth it. Hindi nila hinahangad na bumalik. Hindi sila nagsisisi sa naging desisyon nila. Puno sila ng galak sa presensya ni Kristo. At kung makapagsasalita sila, hihikayatin kanilang itigil ang paghabol sa mga bagay na pansamantala. Tigilan mo ang pamumuhay na puro ngayon lang ang iniisip. Hinihikayat kanilang huwag maging malamig o maligamgam ang pananampalataya mo. Hinihimok kanilang mahalin ng buo si Jesus at sundan siya ng buong puso't kaluluwa. Sasabihin nila sa iyo, maikli ang buhay na ito. Mahaba ang kawalang hanggan at walang anuman sa mundo ang dapat ipagpalit sa langit. Kaya kailangan mong magpasya, hindi bukas, hindi balang araw. Ngayon, dahil kapag namatay ka, hindi mo na maaapektuhan ang mundong ito. Pero ang kaluluwa mo, magpapatuloy magpakailanman. At ang mga taong tumawid na sa kabilang buhay, kung bibigyan pa sila ng 1 minuto, gagamitin nila iyon para magsisi, manampalataya